sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. O kay sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So maganda yan, 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 15, talata 17 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa, at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama ay manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo,
ang makikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggang. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay bibigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggang at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So yun po ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ito po ikinuha sa Gospel of St. John chapter 5 verses 17 to 13. So welcome sa ating munting tahanan dito, ang ating humble channel dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Sa ating munting programa, ating gawain, ang ating pagninilay o ang ating gospel reflections and sharing. At syempre, ating simulan po ang ating programa sa pagbabasa po ng pagninilay ng ating Santo Papa. Kukunin po natin sa Words of the Popes. At ang ating Pope sa araw na ito ay si Pope Francis, ang ating Holy Father. Basahin po natin. It will be our Lord Jesus who, on the last day, raises those who believe in Him. Jesus has come among us. He became man like us in all things except sin. In this way, He took us with Him on His return journey to the Father. He, the Word incarnate, who died for us and rose again, gives to His disciple the Holy Spirit as a pledge of full communion in His glorious kingdom, which is we vigilantly await. This waiting is the source and reason for our hope. A hope that if cultivated and guarded, our hope, if we cultivate and guard it, becomes a light that illuminates our common history. Let us remember it always. We are disciples of the one who comes every day and who will come at the end. If we can manage to be more aware of this reality, we will be less fatigued by daily life, less prisoners of the ephemeral, and more disposed to walk with a merciful heart on the way of salvation. Yan po ang pagninilay ng ating Pope ngayon, si Pope Francis, our late Pope Francis. Binasa niya ito sa kanyang general audience noong 4th of December in the year of our Lord 2013. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At sa akin naman kunting pagninilay, naalala ko noong ako'y nag-aaral pa, ang aking kapatid, yung eldest brother namin, si Almart, may slogan yan, may maxim sila na grupo na, if 75 is passing, why should I break my head? Ibig sabihin kung 75 yung grade mo, pasado ka na, di ba? Yun kasi yung, di ba, yung threshold ng passing at failing. So okay na yung 75 sa kanila, pasado na eh.
Well, kung punta tayo sa ating pagninilay, siguro napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. At bibigyan ko lang yung dalawang verses lang, verse 17 at 18. Diyan lang ako magbibigay ng aking emphasis. 17, in answer, Jesus said to them, "My Father is at work right up to now, and I am at work." At sa verse 18 naman, because of this, the Jews were seeking even more to kill him, because he has not only relaxing the Sabbath, but calling God his own Father and making himself equal to God. Yan ang dalawa. Pero hindi ako mag-i-emphasize sa authority. Siguro sa work lang ako magbibigay ng konting emphasis. So alam na natin, palaging sinasabi ni Jerry, ni Pesma, Jerry, na ang mga Hudyo ay may 613 laws. At ang pinaka-importante dito, o isa sa mga pinaka-importanteng sukdulan ng pinnacle ng kanilang obedience sa Diyos ay ang pag-observe nila ng Shabbat, yung Sabbath observance. At bakit po? Alam natin na ito ay nanggaling pa doon sa Genesis, di ba? Alam natin na wala namang New Testament yung mga Hudyo doon sa Old Testament, sa lumang tipan. Yan po ay nasa Genesis chapter 2 verse 2. On the seventh day, God completed the work He had been doing. He rested on the seventh day from all the works He had undertaken. Ako po ay naniniwala na hindi totally nag-stop ang paggawa o paggalaw ng Diyos Ama. Na-achieve na nga na niya ang kailangan niya sa creation. Genesis 2 verse 3, God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the works He had done in creation. Diba? In creation. Subalit ang kanyang gawa na ito, ang created na, diba? During the creation. Ang created ay patuloy na gumagalaw. Yan po sa aking pagkakaintindi patungo sa kabutihan at sukdulan nito. Sa pinaka, sa highest, sa best. Ibig sabihin, makikita rin natin ang patuloy na paggalaw ng Diyos Ama sa mga isinisilang at namamatay sa araw ng Shabbat. May bagong buhay na nalilikha sa mga isinisilang at may paghahatol naman sa mga pumapanaw. Now dito, mapagnilayan din natin na hindi lang nag-stop sa 75, sa passing grade, sa passing score, kundi pinalawak pa ni Jesus ang kalayaan ng Ama na magbigay ng buhay sa mga bagong silang at upang maisama o maidugtong, to continue, ang kanyang gawain sa pagpapagaling sa may mga kapansanan at may mga sakit. Katunayan, para naman sa atin, ito ay ang pagtawag sa atin beyond sa ating kakayahan sa physical o spiritual sa ating pananampalataya. To be an overall better version of ourselves by our own cooperation. Diba? Kailangan mag-cooperate tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus sa verse 17 sa ating ebanghelyo sa araw na ito, "My Father is working right up to now, and I am at work." Ibig sabihin, hindi tumigil talaga ng paggawa ang Diyos Ama sa 7th day o sa 6th day. At sa 7th day, nagpahinga siya. It's not a total stop, di ba? Kasi He is still working up to now. Yan po ay nasa Matthew chapter 5 verse 17. At isa pa, I have not come to abolish them, ibig sabihin the law and the prophet, but to fulfill them. Yan po ay nasa Matthew 5:17. So hindi niya sinira yung Shabbat, 'di ba? He just fulfilled it. Sa akin lang, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang kanyang anak, ang Diyos Ama ay nasa gawain na pagpapalago sa atin, sa ating mga kalagayan at kakayahan ngayon, present time. Hindi niya tinigilan, iniwan o pinabayaan ito, gaya ng himalaan ng tubig na ginawa na alak sa Cana. At
ang pangako ng tubig ng buhay na ginawa sa babaeng Samaritana sa balon. Di ba? At ang pagpapagaling niya sa may mga kapansanan at may sakit. So kung pwede nating tingnan na ang Shabbat, kasama nito ay isang masayang celebration sa lahat na nangyari na. Yan ang creation, past and present, di ba? At syempre, ipinakita rin ng Panginoong Jesus, di ba yung una yung creation, Diyos Ama, ngayon Diyos Anak. Ipinakita ng Diyos Anak ng ating Panginoong Jesus ang pag-asa at pananabik para sa lahat na mangyayari pa. Yan ang ating potential and endless possibilities. And that's in the future. So magkadugtong ang kanilang trabaho. Di ba? Ang movement continuous. So sa mga kaibigan natin na sa Ibayo, sa mga nagpapayabang, nagpapahayag na Shabbat worshipper kami, hindi naman totoong observance ng Shabbat. Na katulad ng Hudyo ang ginagawa ninyo. Palagi naman sinasabi sa atin ito ni Pesma Jerry at ni Pesma Juban. Dahil nga nandun sila at na-observe nila ang totoong paggawa ng mga Hudyo sa Shabbat. Kahit pa lang sa time, sa simula nyo at sa ending, iba talaga. Sa mga ginagawa nyo, sa paghawak ng cellphone, pagte-text, pagmamaneho, di ba? Sumasakay kayo sa mga sasakyan dito sa Skokie. Pag panahon ng mga Hudyo na pumunta sa kanilang sinagoga, naglalakad lang yung mga yon. Sinabi pa na nga ni Pesma Jerry nung dumating siya sa Jerusalem, wala pang mga tsinelas yung mga yon, nakapaalang na naglalakad. At yung kanilang mga sasakyan, kung saan sila aabuti ng Shabbat, doon hihinto yun kahit sa gitna ng kalsada, iiwan nila yon at maglalakad. At syempre kayo naman, nagpapayabang kayo, hindi nyo naman ginagawa yan. So hindi naman talaga totoo na ino-observe nyo yan. Kaya lang, yun yung parang knocking punch. yung parang may gagamitin kayo, di ba? May gagamitin kayo para sa mga Katoliko. Huwag natin kalimutan na ang Diyos Ama ay nagbibigay buhay sa mga isinisilang sa Sabat at naghahatol sa mga namamatay sa Sabat. Kahit ang mga Hudyo mismo ay nagbibinyag kahit Sabat at lalong-lalo na ang ating Panginoon. Siyempre, siya mismo ay nagpagaling kahit may Sabat. Sabi nga ni Father John McKennon, Jesus' sign were work in partnership with His Father. Through His words or through His works, particularly His working on the Sabbath, Jesus was redefining, di ba? I have come to fulfill. Redefining the common consensus that God's creative activity had climax on the 6th day of creation. Yan ang pag-iisip ng mga Hudyo. Yan ang pag-iisip nila sa Shabbat. Kaya ang pinakamatibay na batayan ay ang ating Panginoon. Siya ay naging example sa lahat ng ito. Sa lahat na ito. Ang patuloy na paggawa niya sa lahat ng panahon, Shabbat man o hindi Shabbat, ay patuloy na gusto niyang magpatuloy tayo ng kayod, ng pagtatrabaho sa pamamagitan ng kanyang tunay na simbahan para sa ating mabuting mga gawa at matibay na pananampalataya sa Diyos. Hindi na po hahadlang ang Shabbat sa atin. In fact, wala na tayong Shabbat. Tayong mga Katoliko, wala na. May Sabado tayo pero hindi Shabbat. Hindi Shabbat na tigil trabaho. Ang atin po ay Lord's Day na. At yan ay nasa Linggo at hindi po nasa Sabado. So hindi lang tayo dapat tumigil sa 75 sa passing score, sa passing grade. Kasi sabi nga ni St. Augustine, you have made us for yourself, O Lord. Kung ginawa niya tayo para sa Kanya, dapat pala tayo nasa perfect score, nasa highest score na 95. At sana naman po, magamit natin ang panahon ngayon, panahon ng Kwaresma, na para po tayo ay makarating dito. So hanggang dito lang siguro muna ako. Thank you so much and may God bless and keep us.
through Jesus Christ, our Lord and Savior. Ito po si Rex from Chicagoland. Hanggang sa muli po. Shalom, papuri sa Diyos. God bless us all. So maraming salamat, gwapo kong utod ng Chicagoland, kumpadre Pisma Rex Harder. Sa lahat ng mga kasama kong Pisma, sa lahat ng mga tangkilik, sumusubaybay, sumusuporta, lalo na nanalangin sa pinagkaloob na channel ng Panginoon, Pisma Plus, sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. Mapagpalang oras po at sana po nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa kahit saan man tayong sulok ng mundo. At sa lahat ng mga may birthdays sa araw na ito, Miyerkules, Marso 18, 2026, ika-4 na linggo ng Koresma. So, happy birthday po sa inyo at sana po pagkaloob na ng Panginoong Diyos ang inyong mga hinihiling. So, dako po ako sa mabuting balita na napakaganda. Dahil dito'y medyo dahil Lent na tayo, parating na ang mga bagay na hidwaan sa panahon na yun tungkol sa tinuturo ng Panginoon at inaangkin, lalo na sa araw ng pamamahinga. Yun nga po ang mga kapatid natin napakahigpit sa Shabbat. 15 minutes before magsirina, yung tatay ng tahanan ay nandun na sa sinaguga. At ang ina, pag sirina, ay siya yung magtirik ng kandila. So, nilabag ng Panginoon ayon sa mga Hudyo ang araw ng pamamahinga. Nagpapagaling siya, nagbuhay ng mga patay sa mga ganyang araw. So, nakakalungkot lang po dahil may mga kapatid tayo sa kaibayang pananampalataya na gumagaya ng araw ng pamamahinga. Ngayon, galit na galit itong mga nagpapahinga ng Sabado, tulad ng Hudyo. Alam na this. Ibig sabihin na silang mga tao na napaka-strict at baliwala na po ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Dahil sa kanila ay paglabag ang mga mabuting gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, napakatindi. Gumawa tayo. Ganyan tayo minsan. May ginawa tayong mabuti, kainggitan. Pag ipagpatuloy mo, magagalit na talaga sila. At isipin pa nilang mawala ka. Dahil ang kabutihang ginagawa ay nakadlang sa kanilang personal na interest o intensyon. So intindihin po natin yan. Ito yung mundo. Talagang mangyari talaga ang mga bagay na ito. Na hindi maiwasan. So dito ay ang ating Panginoon na sinubukan ng
no? O pinagsikapan ng patayin. No? Yun ang nakakalungkot dahil pareho nilang kapatid sa pananampalataya, sa reliyon, tapos banta pa nilang patayin. No? Tangkain pa nilang patayin dahil sa Shabbat. No? So, pinalaliman pa ng Panginoon. No? Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginawa ng Ama. So dito ay pinalaliman na ng Panginoong Hesukristo. Pinaliwanag niya na siya'y anak ng Ama. Pero dahil sa inggit at sa pride, taas noo, dahil sila yung pinili ng Diyos na itilaga sa ilang Pariseo ay mag-alagad sa templo, o nagawa po nilang abusuin ang kanilang otoridad. Doon sila nakapokus sa ginawang mabuti ng Panginoon na hindi ayon sa kanilang turo at labag talaga sa kanilang isipan at puso. So, yun ang pinalaliman ng ating Panginoon sa panahon niya. Ipakilala ang sarili niya. At ang nakakabighani rito, na atin din sinasandalan, na sa panahon ng hatol, binigay sa kanya ng Ama. Isipin mo. So kung hindi tayo lalapit sa kanya, sumandal, tulad ng iba dyan na hindi siya kilalanin ng Diyos, na Diyos, eh paano yun? Paano ang kaligtasan? Mahirap. Ang mga masama parusahan sa pagdating ng panahon. So sa final judgment na pinapaano na sa atin ng Panginoon. Pinakilala niya na ang kanyang sarili at ang final judgment, paghukom. Pero tandaan natin na madaling husgahan kapag tayo wala sa Panginoon. Yun ang tandaan natin. Kung ano man ang mga bagay na gusto ng Panginoon, susumikapan po natin. Hindi sa ating kakayanan, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo po ay tutugon lamang, ngunit siya yung gagabay. Huwag nating isipin na kaya ko ito. Kahit maliit na bagay, pag sinubukan tayo niyang kumakalaban sa Panginoon, baka pumalpak talaga. So, ang dapat lang siguro na tanggapin natin na ang Diyos ang kikilos sa atin. Yun nga, sabi ko sa asawa ko. Hindi tayo mapapagod dahil yung ginagawa natin ay pinapagawa natin sa Panginoon. So tayo bilang instrumento, hindi niya hayaan na mapagod tayo. Yun ang pinaka-importante na bagay. Na ang pananalig, hindi yung nakita, no? Hindi siya nagsimba, no? Ang kinain niya, no? Parang nakapokus tayo sa iba, tao. Tapos, yung sarili natin, hindi natin tinitingnan. At
hindi na tayo nakikinig sa turo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang simbang itinayo, at patuloy tayong naging matigas ang puso. So, yun ang hingiin natin sa Panginoon, na palitan ang ating pusong bato, pusong mamon, hindi naman na sa negatibo na pamamaraan. Dahil pag sinabi mong ganyan, iba na yung pagkaintindi. So, yun nga. Kailangan nating malaman ang mga bagay na ito. Dahil sabi ng Panginoon, ang kaparusahan, no, ang mga masasama. So, yun. Paghahatol talaga, siya lamang. Dahil lahat ng mga pagka balik at sa katapusan na araw na siya ihuhusga, sapat at perfecto ito. Dahil gabay niya ang Ama. So, nagkakaisa sila. So, ang rito, ang tindi rito, yung puso't isipan ang batayan ng Panginoon. Ano ba ang ating intensyon? Ano ang ating pagharap ng mga sitwasyon na minsan hindi pabor sa ating kagustuhan? Yun ang pinakamalalim na mga bagay. So, sikapin natin na tumugon sa kagustuhan ng Panginoon at wala nang iba kundi ang pagsandal sa Kanya, na tayo i-guide sa mabuting gawa at ibahagi po ang ating nakamtan na biyaya mula sa Panginoon. Hindi lamang pera, kahit ngiti na lang, kahit greet na lang, no? Tulong sa mga liit na bagay, sa pagsilbi kahit kanino man para sa kabutihan, hindi naman sa mapapasama na tulungan mo pa, no? Hindi. Ang tulong ay para sa kabutihan. Kung naghingi ng pera para sa droga, ang maitutulong mo sa kanya ang pagpayo. Kung hindi siya makinig, hindi na natin pananagutan. Kaso lang, dahil nandito po tayo lahat sa mundo, pag hindi siya nakinig, alam na natin na madamay tayo sa sakripisyo. Saan man siya di natural. Anong mangyari sa kanya, sa ginawa niya, apektado pa rin tayo, sabi ng isang pari. We are interconnected. Pag hindi mo nito pinalaliman, hindi mo maintindihan, no? Na tayo pala, bawat galaw natin, may akibat yan. Na pagka nagkamali ka, yung kapwa mo ay masaktan. Pag ginawa mo naman na mabuti, yung iba dyan nainggit naman. No? Interconnected. So, pero kung gumawa ka ng mabuti at makinig sila sa Panginoon, so dadami kayong gagawa ng kabutihan. Pero hindi may iwasan ang inggitan, lalo na itong mga kapatid natin dito. Pag nakita na lumalago ka, lalo na sa mga religious, talaga, marami kang matutunan sa kanila na maobserbahan mo
tama ang Panginoon sa nasulat. Ano pa kaya ang mga hindi nasulat na palagi lamang yun ang pinag-uusapan at minsan magkainitan, no, sa debate sa nasusulat at sa hindi nasusulat. Tapos pag may nabasa na hindi nasulat ang lahat, sasabihin na hindi importante. Sino sabi? Si Satanas nga sinulat eh. No? Ano niya, pagtukso niya sa Panginoon. Bakit? Para ba to sa kabutihan? Hindi. Nasulat di dapat, hindi na sinulat yun. Sabihin na lang ng Panginoon, huwag niyo na isulat. Total, hindi naman mabuti yan na tuksuin niya ako. So, may purpose yun. May pasulat dahil para maging matatag tayo na pinaglabanan ng Panginoon. So, yun din ang gagayahin natin. Hindi. Pero kung titingnan mo talaga, wala talaga. Bakit? Anong makuha natin dyan? Makakilala pa tayo ng inggit, galit. So, may mga purpose yan. Yun nga, ako po'y nasanay na noon, ako, strict. Gusto kong maging mabuti, perfecto, parang ngayon, dahil sa mga turo, sa marinig natin sa mabuting balita, so, ang nanatili ay awa at pagmamahal. Ang pag-intindi. Bakit yun siya. So, yun. Maraming salamat po at papuri sa Diyos. God bless us all. Tuloy lang ang ating panalangin sa bawat isa. So, Shalom Bilitraot, back to you. Gwapong utod ng Chicagoland. Pisma Kumpadre Rex Harder. Shalom, shalom, Letraot. Purihin, 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 purihin ng Diyos. Baka siya. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, pagsusuporta po at pag-share. Like and share po ng ating munting tahanan na ito, ang ating humble channel dito sa PESMA at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan po sa Pilipinas o ang ating Gospel Reflections. Ito po ay ginagawa natin kada Wednesday, Friday, and Sunday. Miyerkules po, Biyernes, at Linggo. At ang ating namang rosary is every day except Sunday. So again, thank you so much and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po. Sa aking piling, tinatawagan ka. Banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you.
We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.